magandang umaga, at maligayang pagbabalik. Bago ko sabihin ang iba pa, kailangan kong sabihin sa iyo na tumigil. Itigil mo ang anumang ginagawa mo sa kusina na iyan ngayon. Dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring ang pinakamahalagang usapan na mayroon ka tungkol sa iyong kalusugan sa loob ng maraming taon. Ako si Dr. Danilo Reyes at sa aking 30 na taon bilang isang nephrologist, iyon ay isang dalubhasa sa bato. Nakaharap ako sa libu-libong pasyente na walang ideya na ang mismong pagkain na akala nila ay malusog ay tahimik, na sumisira sa pinakamakapangyarihang sistema ng pagsasala sa katawan ng tao. Hindi sigarilyo, hindi alak, pagkain, karaniwang pang-araw-araw na pagkain na nasa iyong kusina ngayon. Isang makabuluhang pag-aaral na inilathala ng Philippine Journal of Kidney Health ay sumunod sa mahigit 14,000 matatanda sa loob ng higit sa isang dekada at natukoy na ang mga pagpipilian sa dieta lamang ang responsable sa pagpabilis ng pagbaba ng paggana ng bato sa 73% ng mga kalahok na mahigit 60 taong gulang. Ibig sabihin, halos 3 sa bawat 4 na nakatatanda ay hindi namamalayan na nilalason ang kanilang mga bato 3 beses sa isang araw, araw-araw, sa pamamagitan ng pagkain na binibili nila sa palengke o tindahan. At ang pinakakakilabot na bahagi? Isa sa pinakamasamang salarin ay isang bagay na tinatawag ng mga magasin sa kalusugan na superfood sa loob ng huling 20 taon. Mararating natin iyon at ipinapangako ko sa iyo na ikagugulat mo ito. Ngunit bago tayo lumalim, gusto kong tanungin ka ng isang personal na bagay. Ilagay ang iyong edad sa mga komento sa ibaba at sabihin mo sa akin, may sinabi na ba sa iyo ng doktor na bantayan ang kinakain mo para sa iyong mga bato? Pinabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Bawat isa. Mahalaga sa akin ang iyong kwento at mahalaga ito sa komunidad na ito. Ngayon kung bago ka rito, maligayang pagdating. Mangyaring isaalang-alang ang pagpindot sa button na subscribe dahil naglalabas kami ng nagbabagong buhay na impormasyon sa kalusugan bawat linggo para sa mga taong katulad mo. Ngayon, binibilang natin pababa mula sa numero 5 hanggang numero 1, ang pinakamasasamang lason sa kusina na sumisira sa iyong mga bato pagkatapos ng 60. At habang papalapit tayo sa numero 1, lalong mapanganib ito. Magsimula na tayo. Pumapasok sa numero 5 at ito ay magpapaisip sa iyo ng buo tungkol sa iyong gawain sa umaga. Ang processed table salt at particular ang nakatagong sodium sa loob ng mga packaged at dilatang pagkain na karamihan sa mga nakatatanda ay hindi man lang natitikman. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Narinig mo na ang babala tungkol sa asin noon pa. Ngunit pakinggan mo ako dahil ang hindi ipinapaliwanag ng karamihan sa mga doktor ay kung bakit nagiging exponentially mas mapanganib ang asin partikular pagkatapos ng edad na 60. Narito ang agham. Ang iyong mga bato ay naglalaman ng maliliit na unit ng pagsasala na tinatawag na nephrons. Isipin ang mga nephron bilang microscopic na mga tagalinis na nagtatrabaho sa loob ng iyong mga bato, tigwaway 4 oras sa isang araw. Sa kapanganakan, mayroon kang humigit kumulang 1 milyon ng mga ito sa bawat bato. Sa pagtuntong mo sa 65, ang pananaliksik mula sa Philippine Medical Center ay nagpapatunay na natural mong nawala ang pagitan ng 30 at 40% ng kapasidad na iyon sa pagsasala. Nawala na, magpakailanman. Ibig sabihin, ang mga bato ng isang 65 taong gulang ay nagtatrabaho na may kapansin-pansing mas kaunting kawani upang gawin ang parehong napakalaking trabaho. Kapag ang sobrang sodium ay bumaha sa iyong daluyan ng dugo, ang iyong mga bato ay napipilitang magtrabaho sa antas ng emergency upang i-flush ito palabas. Itinataas nila ang presyon ng dugo sa loob ng maliliit na mga ugat ng bato mismo, mga ugat na tinatawag na glomeruli. At sa paglipas ng panahon, ang patuloy na mataas na presyon ay parang pagpapatakbo ng hose sa hardin ng buong lakas sa pamamagitan ng isang straw na papel. Ang straw ay sa huli ay mapupunit. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ay natukoy na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng higit sa 2,300 mmol ng sodium bawat araw, halos 1 kutsarita ng asin, ay nakaranas ng pagbaba ng paggana ng bato sa rate na 3 beses na mas mabilis kaysa sa mga nanatili sa ilalim ng limitasyong iyon. Ang mapanlinlang na panganib ay hindi ang salt shaker sa iyong mesa. Ito ay ang sodium na nakatago sa mga dilatang sopas, deli meats, frozen dinners, tinapay, at kahit breakfast cereals. Isang solong lata ng condensed tomato soup ay maaring maglaman ng mahigit 1,700 ml ng sodium. Halos ang buong ligtas na limit mo sa isang araw sa isang mangkok. Ano ang dapat mong gawin? Simulang basahin ang nutrition labels ng may parehong atensyon na ibibigay mo sa isang bote ng reseta.
Tumbukin ang mga pagkain na may label na low sodium, ibig sabihin sa ilalim ng 140 mg bawat serving. Palitan ang seasoning ng iyong pagkain sa halip na may mga halamang gamot tulad ng rosemary, turmeric, at bawang na lahat, tulad ng tatalakayin natin, talagang sumusuporta sa kalusugan ng bato. At ipagsama ang iyong pagbabawas ng sodium sa sapat na hydration. 6 hanggang 8 baso ng malinis, filtered na tubig bawat araw ay tumutulong sa iyong mga bato na i-flush ang mga toxin ng mahusay ng hindi nalulula. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Margarita, 71 taong gulang, mula sa Quezon City. Dumating si Margarita sa akin na may early-stage chronic kidney disease. Nagluluto siya mula sa simula araw-araw at akala niya ay malusog siya. Nang subaybayan namin ang kanyang sodium intake, kumukonsumo siya ng mahigit 4,000 mg araw-araw, karamihan mula sa dilatang gulay at packaged broths na ginagamit niya sa pagluluto sa bahay. Sa loob ng 6 na buwan ng pagdadala sa kanyang sodium sa ilalim ng 1,800 mmol bawat araw, ang kanyang rate ng pagsasala ng bato, ang kanyang GFR score, ay bumuti ng 22%. Tinawagan niya ang aking opisina na umiiyak. Sabi niya, Dr. Reyes, walang nagsabi sa akin nito. Ang numero 4 sa aming listahan ay isa na talagang nakakabasag ng puso kong sabihin sa iyo dahil maraming nakatatanda ang sinabihan na ito ay mabuti para sa puso, proteksyon sa buto, at mahalaga. Pinag-uusapan ko ang labis na protina mula sa hayop at partikular ang ugali ng pagkain ng malalaking bahagi ng red meat, processed meats, at high-protein supplements araw-araw. Ngayon, ang protina ay hindi ang kalaban. Ganap na kritikal ang protina para sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng edad na 70, ang iyong katawan ay nakakaranas ng tinatawag ng mga siyentipiko na anabolic resistance. Iyon ay isang pagbagal sa iyong kakayahang isynthesize ang protina sa kalamnan. Kaya, talagang kailangan mo ng mas maraming protina habang tumatanda ka, hindi mas kaunti. Ngunit ang uri at dami ng protina ay napakahalaga para sa iyong mga bato. At dito karamihan sa mga tao ay nagkakamali ng mapanganib. Kapag ang iyong katawan ay nagbabagsak ng protina mula sa hayop, ito ay gumagawa ng mga basurang produkto, pangunahin urea at creatinine. At ang mga basurang iyon ay dapat i-filter sa pamamagitan ng iyong mga bato. Isipin ito bilang isang recycling factory. Katamtamang dami ng basura, walang problema. Ngunit bahain ang factory ng 3 beses ang material na idinisenyo ito, at ito ay nagsisimulang masira. Isang pag-aaral mula sa University of the Philippines ay natukoy na ang mga nakatatanda na kumonsumo ng higit sa 1.3 ng protina bawat kilogramo ng timbang ng katawan araw-araw mula sa pinagmulang hayop ay nagpakita ng 31% na mas mabilis na pagbaba sa mga rate ng pagsasala ng bato sa loob ng kaya sa taong panahon kumpara sa mga nakakuha ng malaking bahagi ng kanilang protina mula sa pinagmulang halaman. Ang red meat, lalo na, ay nagpapasok din ng mataas na antas ng phosphorus at purines sa daluyan ng dugo. Ang purines ay nabubulok sa uric acid, at ang mataas na uric acid ay hindi lamang nagdudulot ng gout. Ito ay direktang nakakasira sa mga maselang tubo sa loob ng iyong mga bato, na tinatawag na tubules, na nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na hyperuricemic nephropathy. Ang praktikal na solusyon ay hindi iwanan ang protina, ito ay maging estratehiko. Panatilihin ang iyong kabuuang pang-araw-araw na protina sa pagitan ng 0.8 at 1. 1 grams bawat kilogramo ng timbang ng katawan kung mayroon kang anumang umiiral na alalahanin sa bato. At layunin na kahit kalahati ng protinang iyon ay magmula sa pinagmulang halaman, tulad ng lentils, chickpeas at tofu. Kapag kumakain ka ng protina mula sa hayop, pumili ng isda, particular na wild salmon at sardines, kaysa red o processed meat. At huwag kailanman kumain ng malaking protina meal ng mag-isa. Palaging ipagsama ito sa mga anti-inflammatory na gulay at sapat na tubig upang suportahan ang iyong mga bato sa pag-clear ng metabolic waste. Bago tayo pumunta sa top 3, kung saan nakatira ang tunay na nakakagulat na impormasyon, gusto kong huminto at humingi sa iyo ng isang tunay na pabor. Kung ang video na ito ay tumutulong sa iyo, kung natututo ka ng isang bagay ngayon na hindi binigyan ng oras ng iyong sariling doktor na ipaliwanag, mangyaring pindutin ang like button ngayon at mag-subscribe sa channel na ito. Tumatagal ito ng 2 segundo at tumutulong sa amin na maabot ang ibang nakatatanda na desperadong nangangailangan ng impormasyong ito. Kami ay isang komunidad dito at bawat subscription ay nangangahulugan na isang tao pa ang nakakakuha ng pagkakataon na protektahan ang kanilang kalusugan. Salamat! Ngayon magpatuloy tayo dahil ang numero 3 ay isa na nagulat pa sa akin
nang una kong makita ang pananaliksik. Ang numero 3 ay isang bagay na milyon-milyong nakatatanda ay umiinom bawat umaga, madalas kasama ng isang baso ng tubig na naniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang kalusugan. Pinag-uusapan ko ang over-the-counter non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, tulad ng ibuprofen, naproxen, at aspirin kapag ginagamit sa mataas o madalas na dosis. Ito ay mga gamot na ibinebenta sa ilalim ng mga brand name na alam mo nang mabuti, nasa medicine cabinets sa buong bansa, at tahimik nilang sinisira ang mga bato ng matatandang tao sa rate na tinatawag ng komunidad medikal na silent epidemic. Narito ang nangyayari sa pisikal. Ang iyong mga bato ay umaasa sa mga particular na hormone na tinatawag na prostaglandins upang i-regulate ang daloy ng dugo sa kanilang masilang internal na mga ugat ng dugo. Isipin ang prostaglandins bilang mga traffic controllers. Itinuturo nila ang tamang dami ng dugo sa tamang lugar sa tamang oras. Ang NSAIDs ay gumagana sa pamamagitan ng pag-block sa produksyon ng prostaglandins sa buong katawan upang mabawasan ang sakit at pamamaga. At ang mekanismong iyon ay gumagana ng maganda sa mga batang malusog na bato na may buong kapasidad sa pagsasala. Ngunit sa isang tumatandang bato na gumagana na may 30 hanggang 40% na mas kaunting nephrons, ang pag-block sa mga traffic controllers ay nagdudulot ng catastrophic traffic jam. Ang daloy ng dugo sa bato ay bumababa, ang paghahatid ng oxygen ay bumababa, at ang tissue ng bato ay nagsisimulang mamatay. Isang pag-aaral na inilathala sa Archives of Internal Medicine ay sumubaybay sa mahigit 10,000 matatanda na mahigit 60 at natukoy na ang regular na paggamit ng NSAID na tinukoy bilang 3 o higit pang dosis. Bawat linggo ay nagtaas ng panganib ng acute kidney injury ng 60% at pinabilis ang pag-unlad ng chronic kidney disease ng 44%. Ito ay mga nakakagulat na numero para sa isang gamot na mabibili mo ng walang reseta. Ang panganib ay dumami kapag ang NSAIDs ay pinagsama sa ibang karaniwang gamot. Mga gamot sa presyo ng dugo tulad ng ACE inhibitors o diuretics, tulad ng furosemide, isang kombinasyon na tinutukoy ng mga dalubhasa sa bato bilang triple whammy dahil magkasama silang maaaring magbawas ng daloy ng dugo sa bato ng napakalala kaya ang acute kidney failure ay maaaring mangyari sa loob ng ilang araw. Ano ang dapat mong gawin sa halip? Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga alternatibo para sa chronic pain. Topical diclofenac gel na inilalagay direktang sa masakit na joint ay nagbibigay ng pain relief ng mas kaunting systemic absorption. Acetaminophen, kapag ginamit sa angkop na dosis, ay karaniwang mas ligtas para sa mga bato. Physical therapy, warm compress therapy, at anti-inflammatory dietary strategies ay maaari ring bawasan ng malaki ang pangangailangan para sa mga gamot na ito. Iniisip ko ang aking pasyente na si Roberto, 78 taong gulang, mula sa Cebu City. Si Roberto ay may arthritis at umiinom ng ibuprofen 2 beses araw-araw sa loob ng halos 4 na taon. Dumating siya sa akin dahil pagod na pagod siya at may retention ng fluid sa kanyang mga bukong-bukong. Ang kanyang paggana ng bato ay bumaba sa 61% ng normal, stage 2 chronic kidney disease, at wala siyang ideya na konektado ang ibuprofen. Inilipat namin siya sa isang topical pain protocol at anti-inflammatory diet. At sa loob ng 8 na buwan, ang kanyang paggana ng bato ay naging stable. Sinabi niya sa akin na parang may nagbukas ng ilaw muli. Nasa final 2 na tayo ngayon at kailangan kong manatili ka sa akin dahil ang numero 2 ay ang binanggit ko sa simula. Ang tinatawag na superfood na ipinagdiriwang sa mga cover ng health magazines. Inirerekomenda ng nutritionists at idinagdag sa green smoothies ng mga health-conscious na nakatatanda sa buong mundo. At ang pananaliksik ay nagmumungkahi na para sa mga taong may compromised kidney function na statistically speaking, maaaring ito ay maaaring nagdudulot ng malubhang pinsala. Ang numero 2 ay high oxalate foods at sa tuktok ng listahang iyon ay spinach, almonds at beets. Spinach. Ang dahon na gulay na ipinamarketa bilang marahil ang pinakamalusog na gulay sa planeta. Narito ang mekanismo. Ang oxalate ay isang natural na compound na matatagpuan sa maraming pagkaing halaman. Sa isang batang malusog na tao na may buong paggana ng bato, ang oxalate ay na-filter ng mahusay at inilalabas sa ihi ng walang problema. Ngunit sa isang tumatandang bato, lalo na kung ang pagsasala ay nabawasan na, ang oxalate ay naiipon sa daluyan ng dugo at nagsisimulang magkristal. Ang mga kristal na iyon ay nagde-deposit sa loob ng tubules at collecting ducts ng bato
na nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na oxalate nephropathy. Ang mga kristal ay pisikal na pinupunit ang tissue ng bato mula sa loob. Ang mga mananaliksik sa Philippine General Hospital ay natukoy na ang oxalate nephropathy ay lubhang underdiagnosed at nag-aambag sa makabuluhang porsyento ng unexplained kidney function decline sa mga matatanda mahigit 65. Isang solong tasa ng raw spinach ay naglalaman ng humigit kumulang 656 millinar ng oxalate. Ang safe upper threshold para sa isang may reduced kidney function ay humigit kumulang 50 hanggang 100 ml bawat araw. Ibig sabihin, isang malaking spinach smoothie, ang uri na agresibong ipinapromote ng wellness influencers, ay maaaring magbigay ng 10 hanggang 15 beses ang safe oxalate limit sa isang baso. Ang almonds ay katulad na mapanlin lang. Isang 1 oz serving ng almonds ay naglalaman ng humigit kumulang 122 mg ng oxalate. Almond milk, almond butter, almond flour, lahat ng mga concentrated almond products na ito ay nagpapalakas ng malaki sa oxalate exposure. Ang beets na minamahal dahil sa nitrate content at cardiovascular benefits ay lubhang mataas sa oxalate at dapat kainin lamang ng minimal at strategic ng sinumang mahigit 60 na may alalahanin sa bato. Ito ay hindi nangangahulugan na kailangan mong iwanan ng lubusan ang mga pagkaing ito kung malusog ang iyong mga bato. Ngunit narito ang maaari mong gawin upang lubhang bawasan ang panganib. Una, laging lutuin ang iyong spinach sa halip na kainin ito ng hilaw. Ang pagluluto ay nagbabawas ng oxalate content ng 40 hanggang 50% dahil ang oxalate ay lumalabas sa tubig sa pagluluto na iyong itinatapon. Pangalawa, laging kainin ang high oxalate foods kasama ang magandang source ng dietary calcium. Gatas, fortified plant milk o calcium-rich foods dahil ang calcium ay nagbubuklod sa oxalate sa digestive tract bago ito makarating sa mga bato na inaalis ang banta bago ito magsimula. Pangatlo, ang hydration ay ang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay pinapanatili ang oxalate sa solusyon at pinipigilan ang pagkikristal na nagdudulot ng pinsala. Ang aking pasyente na si Elena, 67 taong gulang mula sa Baguio City, ay umiinom ng daily green smoothie na may 2 tasa ng raw spinach, almond milk at frozen berries sa loob ng 3 taon. Ginagawa niya ang lahat ng akala niya ay tama para sa kanyang kalusugan. Dumating siya sa akin na may paulit-ulit na kidney stones at declining kidney function, at siya ay nagulat nang malaman namin ang koneksyon. Inayos namin ang kanyang dieta, pinalitan namin siya ng lower oxalate greens tulad ng kale at pechay, tiyaking ipinagsasama niya ang calcium sa anumang higher oxalate meal, at sa loob ng 1 taon, tumigil na ng lubusan ang pagbuo ng kanyang stones. Ang kanyang nephrologist ay, sa kanyang mga salita, namangha. At ngayon ay narating na natin ang numero 1, ang solong pinakamapanganib na lason sa bato sa iyong kusina. At gusto kong maghanda ka dahil ito ay hindi pagkain sa lahat. Ito ay isang ugali, isang malalim na nakaugat na kultural na ugali na ginagawa ng karamihan sa mga nakatatanda ng walang pag-aalinlangan. At ito ay sumisira sa mga bato sa rate na lumalampas sa lahat ng iba pang item sa listahang ito ng magkakasama. Ang numero 1 ay chronic persistent dehydration, at particular ang systematic underconsumption ng tubig na nakakaapekto sa tinatayang 60 hanggang 70% ng mga matatanda, mahigit 65 taong gulang, ayon sa pananaliksik mula sa National Institute on Aging. Narito kung bakit ang pagtanda ay nagiging lubhang mapanganib dito. Habang tumatanda tayo, ang sensasyon ng uhaw ay lubhang bumababa. Ang hypothalamus, ang bahagi ng utak na sumusubaybay sa antas ng fluid at nagtitrigger ng signal ng uhaw, ay nagiging mas mababa ang sensitivity pagkatapos ng 60. Ang pananaliksik mula sa University of the Philippines ay natukoy na ang mga matatanda, mahigit 65, ay nakakaramdam ng uhaw sa 40% na reduced intensity kumpara sa mga nakababatang matatanda, kahit na ang kanilang katawan ay nasa clinically significant na estado ng dehydration. Sa ibang salita, sa oras na ang isang nakatatanda ay nakakaramdam ng uhaw, maaaring sila ay nasa mapanganib na kakulangan na. Ang iyong mga bato sa pinakapundamental na antas ay hydraulic organs. Kailangan nila ng tubig upang gawin ang lahat, upang i-filter ang basura, upang i-dilute ang mga toxin, upang i-flush ang creatinine at urea, upang matunaw ang mga mineral na kung hindi ay magkikristal sa stones, upang maghatid ng oxygen sa kanilang sariling maselang tissues. Kapag ang tubig ay chronically insufficient, ang dugo ay nagiging mas concentrated at ang iyong mga bato ay dapat magtrabaho ng exponentially na mas mahirap upang kunin at i-excrete ang mga basurang produkto
mula sa mas makapal, mas viscous na dugo. Isipin ito bilang paghingi sa isang coffee filter na gumana sa syrup sa halip na tubig. Ang filter ay nagkakabara, napupunit, at sa huli ay nabibigo. Isang makabuluhang pag-aaral mula sa Clinical Journal of the Philippine Society of Nephrology ay sumunod sa mahigit 3,000 matatanda sa loob ng mahigit isang dekada at natukoy na ang mga umiinom ng mas mababa sa 4 na baso ng tubig. Bawat araw ay may 54% na mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng chronic kidney disease kaysa sa mga umiinom ng 8 o higit pang baso araw-araw. 54% mula sa ugali na kasing simple ng pag-inom ng tubig. Ang chronic low-grade dehydration ay nagiging sanhi din ng paggawa ng mga bato ng mga hormone na nagtaas ng presyon ng dugo, particular vasopressin at aldosterone dahil ang katawan ay binibigyang kahulugan ang dehydration bilang isang krisis at sinusubukang panatilihin ang bawat patak ng fluid. Ang patuloy na pagtaas ng presyon ng dugo sa loob ng vascular system ng mga bato ay nagdudulot ng parehong uri ng long-term structural damage na tinalakay natin sa sodium overload. Ang dalawang kondisyon, high sodium intake at chronic dehydration, magkasama ay bumubuo ng isang lubhang epektibong partnership sa pagsira ng paggana ng bato. Ang praktikal na prescription ay simple, ngunit nangangailangan ng intensyon. Uminom ng buong baso ng tubig, 8 hanggang 12 puke oz, agad pagkagising, bago ang kape, bago ang almusal, bago ang anumang bagay. Ito ay nagre-replenish ng fluid na nawala sa loob ng 7 hanggang 8 oras ng pagtulog at nagtitrigger ng kidney filtration para sa araw. Maglagay ng water bottle sa bawat kwarto kung saan ka gumugugol ng mahahalagang oras. Mag-set ng phone alarm bawat 2 oras bilang hydration reminder kung kinakailangan. At huwag umasa sa uhaw dahil tulad ng napag-usapan natin, ang iyong signal ng uhaw ay hindi na mapagkakatiwalaan. Layunin ang kahit 34 oz ng tubig araw-araw, higit pa sa tag-init o pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Herbal teas, diluted fruit water at broths ay maaaring mabilang sa kabuang iyon. At narito ang synergy tip na nag-uugnay sa buong video na ito. Ang sapat na hydration ay lubhang nagpapalakas sa protective effect ng bawat pagbabago sa dieta na tinalakay natin ngayon. Ito ay tumutulong sa pag-flush ng excess sodium. Ito ay nagdi-dilute ng oxalate bago ito makakristal. Ito ay sumusuporta sa mga bato sa pag-clear ng metabolic waste mula sa protina digestion. At ito ay nagbabawas ng pinsala sa bato na dulot ng NSAID medications sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo sa mga ugat ng mga bato. Ang tubig ay hindi lamang isang estratehiya. Ito ang pundasyon kung saan itinayo ang bawat iba pang kidney protective strategy. Gusto kong tapusin ng may isang personal na bagay dahil hindi ko ginugol ang 30 taon sa nephrology upang ibahagi lamang ang mga statistics. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang masyadong maraming brilyante, masigla, independenteng tao, mga taong katulad mo, na nawalan ng mga tao ng kanilang buhay, kanilang enerhiya, kanilang kalayaan, at kanilang dignidad sa sakit sa bato na lubusang maiiwasan. Nakaharap ako sa mga pasyente sa kanilang 70s na nagsabi sa akin na sumuko na sila sa pakiramdam na mabuti. At nagkaroon ako ng pambihirang pribilehyo na makita ang mga taong iyon na mag-transform hindi sa exotic medications o mamahaling procedures kundi sa kaalaman sa isang simple makapangyarihang gawa ng pag-unawa sa nangyayari sa loob ng kanilang sariling katawan at paggawa ng ibang mga pagpipilian. Hindi kailanman huli. Gusto kong marinig mo iyon. Hindi kailanman huli. Ang mga bato ay may kahangahangang kapasidad na mag-stabilize at bahagyang mabawi kapag ang mga kondisyon na nakakasira sa kanila ay inalis. Kung ikaw ay 62 o 84, ang mga pagpipilian na gagawin mo simula ngayon, simula sa umagang ito, ay huhubog sa kalidad ng iyong buhay sa mga paraan na may malalim na kahalagahan. Ang iyong kalayaan, ang iyong enerhiya, ang iyong kakayahang maging present para sa mga taong mahal mo. Binigyan ka ng impormasyon ngayon na maaaring walang oras na ibigay ng iyong doktor sa iyo, na mali ang health magazines at nanais ng processed food industry na hindi mo malaman. Gamitin ito. Ibahagi ito sa isang taong mahal mo. Kung nakita mo ang halaga sa video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito ngayon din. Nandito kami bawat linggo na may research-backed senior-specific health information na tunay na makakapagbago ng iyong buhay. At gusto kong iwanan ka ng isang tanong para sa mga komento. Aling item sa listahang ito ang pinaka-nagulat sa iyo? At magsisimula ka bang gumawa ng pagbabago ngayon? Sabihin mo sa ibaba. Babasahin ko ang bawat sagot, alagaan ang iyong mga bato. Nagtatrabaho sila para sa iyo bawat segundo ng bawat araw,
at nararapat silang mabigyan ng parehong pag-aalaga bilang kapalit.